Sorsogon. Siguro maybe it's more than 20 pastors kasama na po yung mga nasa Legazpi. At tayo rin po yung ginamit niya rin po yun para sa pagpapakain po doon sa mga delegates. Maybe around 100. Okay? Kaya hindi po sayang ang lahat po ng ating pong mga pinagkakaloob sa gawain ng Panginoon. And anyway, it's only a portion of what God has blessed us. Amen? Maliit na bagay lamang yun sa lahat-lahat ng mga pinagpala niya po sa atin. Okay? Kanina, bless ka na kagad ni Lord. Di ba? Ginising ka. Di ba? Pag maligo ka, may tubig. Di ba? Amen. Hallelujah. Kaya po, ako po yung muli nagpapasalamat sa inyo pong mga patuloy na mga gifts sa ating pong Panginoon. Amen? So once again po, tayo pong lahat ay tumayo. Let's continue to declare who we are in Christ. Para patuloy po natin i-declare, gamitin po natin ang ating bubibig to declare blessing sa ating pong Lord, blessing sa ating pong mga kapatiran, at higit sa lahat, blessing din po para po sa atin. Kasi pagka napagpala ka, sigurado magiging daluyan ka ng mga pagpapala. Because you are blessed to be a blessing. Amen? So sige po, sabay-sabay, malakas, may pananampalataya. In Christ, I am blessed with God's unconditional love, forgiveness of all my sins, and the gift of salvation. In Christ, I am blessed with the joy of the Lord, divine protection, and supernatural provision. In Christ, from His abundance, I receive one gracious blessing after another to be a blessing to others. In Christ, I am blessed with every spiritual blessings in the heavenly places. In Christ, I am blessed with peace that surpasses all understanding. In Christ, I am blessed with the righteousness of God and the assurance of eternal life. In Christ, I am blessed with the Holy Spirit as my guide and my helper. In Christ, I am blessed with victory over sin, sickness, curses, poverty, and death. In Christ, I am blessed with the ability to do all things through Him who gives me strength. In Christ, I am blessed with wisdom, knowledge, and hunger for God's Word. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better, to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Father God, once again, we just want to thank you for the privilege of being here, being with your presence. At ayaw mo, Panginoon, na sa umagang ito, ang bawat isa po sa amin ay mapagpala ng iyong banal na salita. Patuloy mo kaming baguhin ng ayon sa iyong wangis, O Lord. Gamitin mo lamang ako as your mouthpiece and allow your Holy Spirit to speak through me mightily and effectively upang ang buhay na iyong binago ay patuloy pang mabago para sa iyong kaluwalhatian lamang. Once again, we just want to thank you and we honor your word. In Jesus' name we pray. And everybody says, Amen and amen and amen. Sige po, we can all be seated in the presence of God. Alam niyo po, ang team po natin this December is all about Jesus. Alam niyo po, pagka dumarating ang Pasko, kung ano-ano na yung nangyayari sa ating po mga isipan. Palagi po natin iniisip, ano kayang, saan kaya tayo magse-celebrate, ano na yung aking bagong pamaskong damit, o yung aking mga pasalubong. Di po ba, busy-busy na po tayo ng pag-iisip kung ano yung regalo natin kay Mister, ano ireregalo natin kay Mrs., ano ireregalo natin sa ating mga anak, hindi po ba? So well, anyway, Christmas is not about me, it's not about us, it's not about our family, it's not about food, it's all about Jesus, okay? Para sa ating po Panginoong Jesucristo. At nakakalungkot po dahil yung iba ay tinanggal na po yung pangalang Christ pagka Christmas, ginawa na po nilang X. Hindi po ba? Ginawa na po nilang X. Kaya mga taga-ABCF, hindi po natin inaalaw yan na X ang ating pong pangbate. Okay? Sabi mo nga sa kaibigan, narinig mo ba yan? Okay? Mag-effort ka na gamitin mo ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo because truly we are blessed in Christ. Ang blessing po natin ang gagaling kay Christ, hindi po kay X. Okay? Amen. Sabi sa mo, ang blessing natin ang gagaling kay Christ, hindi kay X. Okay? Amen? Kaya po pag-usapan po natin, this month is all about Jesus. Pag-usapan na po natin ang kanya pong kabutihan sa ating buhay. Pag-usapan po natin ang kanya pong kapangyarihan. Pag-usapan natin kung sino talaga siya sa ating pong buhay. Di po ba? Kasi po, apart from Him, we are nothing. Di po ba? Siya po yung may likha. He is the Word that became flesh.
Kaya po sa umagang ito ay sisimulan po natin ang ating po pag-aaral tungkol sa ating po Panginoong Kristo at paano po ba tayo mamumuhay na sumusunod po sa Kanya. So today po pag-usapan po natin is all about following Jesus. Okay? So pagka sinabing following, meron po siyang panawagan sa ating pong buhay. Hindi lamang niya po tayo tinawag para maging taga-upo, okay? Tinawag tayo ng Panginoon para po matuto po sa Kanya, and then in the future ay tayo po ay maging discipler, maging magkaroon din po tayo ng mga tao na susunod din po sa ating po Panginoon sa Kristo. Alam niyo po, one of our topic on our every Saturday, meron po kaming pastors meeting online. So, nangyayari, sikat na sikat po yung mga leadership meeting. Tama po? Okay. Ang dami po mga leadership meeting, pero wala pong meeting about followership. Yung pagsunod. Tama? Because a great follower will one day become a great leader. Kaya lang, minsan nangyayari, gusto lang kaagad nila maging leader, pero ayaw naman nilang sumunod. Tama po? Well, anyway, hindi po mangyayari that we can become a great leader if we are not a great follower. So dapat meron po tayong sinusundan. Hindi yung kung ano nun lamang po yung ating pong iniimbentong mga daan po natin. Meron naman po tayong susundan. Dapat po meron po tayong pattern. At walang iba, of course, si ating Panginoong Kristo. Sabi nga ni Apostle Paul, follow me as I follow Christ. Okay? So ganun din po ang ako po sasabihin sa inyo, follow me as I follow Paul, as he follow Christ. As we follow Apostle. Hindi po ba? So napakahalaga po kasi po, without any mentor, ay magkakaligaw-ligaw po tayo. Okay? Without any guide, magkakaligaw-ligaw po tayo. Okay? Kaya po, it's very, very important for us na meron po tayong sinusundan. In every, sa lahat po ng mga seminars, hindi po ba, may mga seminars po. Ang dami-dami po mga seminars ang nangyayari. Pagkatapos po ng seminars, tulad po nito, meron po tayong worship service, meron po tayong mga pag-aaral ng salita po ng Diyos. So, tatlong bagay po yung ating po ano po yung nakukuha po natin every time na meron po mga ganito pong mga pag-aaral o mga conferences, mga seminar. Of course, we got the message. Di ba? Nakuha po natin minsan. And then we got the materials. Nakukuha po natin materials. Picture po natin yung mga presentation. And then, isa pong bagay ang ating pong nakakaligtaan for the manifestation of God's word and God's blessing unto us. Ano po yun? Yung mentor. Kaya po napakahalaga that we should be having a mentor para malaman po natin kung ano po yung ating po susundan. Of course, our great mentor is Jesus. Our great mentor is the Holy Spirit. Okay? And our great mentor is the Word of God. And our mentor as well are those people who are sending to us yung po mga pinadadala po sa atin. Okay? Amen. So napakahalaga po that we should be become a great follower. Okay, naalala niyo po yung story about Elijah and Elisha? Okay, si Elijah siya po yung prophet na kung saan pinalo lang niya yung kanya pong balabal at nahati na po yung dagat. Tama po? And then si Elisha, sunod lang na sunod po sa kanya. Kahit na sinasabihan siya ng iba pa mga propeta, huwag na sumunod dyan. Pero sunod pa rin siya ng sunod. Okay? At ano po nangyari po sa kanya? Tinanong po siya ni Elijah, anong kailangan mo? What do you want from me? Sabi ni Elisha, sabi niya, I want a double portion of your anointing. Kaya yung mga magagaling sumunod, you will get a double portion of the God's anointing. Amen? Hallelujah, praise God. So ano po nangyari? So anong nangyari po sa kanya, ay anong kinuha po ng chariots of fire si Elijah. Si Elijah po, siya po yung dalawa sa hindi po namatay sa mundong ito. Una po sino po? Si Enoch. Okay. Si Enoch ay, and then ikalawa ay si Elijah. Okay? Siya po ay very dramatic ang kanya pong pagkaka-rapture. He was taken by a chariots of fire. Okay? Ibig sabihin, karwahing apoy. Okay? So yun po. And then, nalaglag po yung kanyang pambalaban. And then, the mantle, yun po yung naiwan po kay Elisha. Yun po yung doon po yung double portion of anointing na kanya pong na-receive from Elijah. Amen? Kaya it's very, very important for us of the people whom we follow. Dapat, mag-ingat po tayo doon po sa ating mga sinusundan. Because whom you follow, magiging kamukha mo yun in the future. Tama?
Kaya i-check po natin, ano ba ang kanilang ugali? Talaga bang sila pa binago ng Panginoon? Si Jesus pa ba ang sinusundan nito? So we must be very, very careful of whom we follow. Okay? Kaya, praise God. So hopefully, maging kamukha ko yung lahat. Wag lang sa aking buhok. Okay? Amen. Hallelujah. Kasi po, I follow Jesus. I've already given my life unto Him. At talagang ready na ako. Sabi nga, ready na ako anytime na nakunin na ako ng Lord. Pero alam ko matagal pa yun. Okay? Amen. So, and then, and one of my prayer na, Lord, naway datnan mo ko na nagsisilbi sa'yo, naway datnan mo ko na sumasamba sa'yo, naway datnan mo ako na sumusunod sa'yo, naway datnan mo ako na nag-aaral lang yung salita. Okay? So that should be the prayer of each and every one of us. Dapat yun po yung ating po maging panalangin. Para kahit anong araw na wating ating Panginoon ay, sigurado ka na. Amen? You will be caught up in the air. Okay? Maaring hindi chariots of fire. I don't know how will it happen. But one day it will happen. Amen? So Jesus calls all people to follow Him. Kaya yung nasa katabi mo, yung nasa likod mo, yung nasa harap mo, tinawag ni Lord yan. Okay? Parang ayaw ninyo maniwala Okay? Sabi mo sa katabi mo, tinawag pala tayo ni Lord. Okay? Okay, bakit po? Jesus is interested in our hearts. Sa puso po natin, is very interested in our willingness to respond to His call. Nais-nais ng Panginoon na tayo po ay tumatalima, respond. Wow, malalim na Tagalog yun. Tumatalima sa Kanya po pagkapanawagan sa ating pong buhay with faith and obedience na meron pananampalataya at merong pagsunod. Okay? Kaya sigaw mo nga ng konting katiwang sabihin sa Kanya, kaya ikaw wag ka na pasaway. Okay? Okay? And then He calls those who are willing to humble themselves, yung handa pong magpakumbaba po sa Kanya. Hindi po ba? Acknowledging the need for Him. Yung talagang kailangan po natin siya every time. Alam niyo po, kagabi hindi po ako makakatulong. I don't know why. Okay, siguro po, baka sa kape, hindi ko po alam, baka po naparami inom ko ng kape, hindi po ako makatulog the whole night. But still, I still managed to wake up at 4:30. Nagising pa rin po ako ng 4:30. Why? Because I need Jesus. Kailangan ko ating Panginoon to prepare myself for the service. Okay? Amen? Kaya habang kayo naghihilik, okay. Si Pastor ay nag-iisip na ng send ng devotion, nag-iisip na ng ipipreach niya. Sa ngayon, of course, praying that our service will be good. Mapaayos po yung ating pong mga pag-aaral. Okay? So mga kapatid, sino po dito yung talagang gusto niyo sumunod sa Panginoon? Okay. Wow, 3/4. Okay. Okay. So once again, sino po dito yung gusto sumunod talaga sa Panginoon? Ayan. Amen. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka magsisisi. Okay? Dahil wala pong plano ng Panginoon na hindi maganda sa bawat po sa atin. The more that we follow Him, the more that we will see His blessings, His will, His goodness upon our life. Na mas lalo mo siya sinusundan, mas lalo kang nagtitiwala po sa Kanya, mas lalo mong nakikita ang Kanyang kabutihan, ang Kanyang biyaya, ang Kanyang pagpapala sa iyong buhay. Amen? Kaya sunod lamang po tayo ng sunod sa ating po Panginoon. Samantime, minsan kahit di po natin nauunawaan. Okay, bakit ba tayo dinadala ng Panginoon dito? Dahil ako, nung nag-aaral po ako sa Basel, hindi ko rin alam kung bakit niya ako dinala doon. Panginoon, ikaw ba yan talaga yan? So, may duda pa po ako. Pero punin ng Panginoon, ngayon ko nakikita yung resulta ng pagkakatawag niya sa buhay ko. Okay? Amen. At we are enjoying fellowship. Hindi ko kayo makikilala. Okay? Yung katabi mo, hindi ko makikilala yan kung hindi ako tinawag ni Lord. Amen? Maaring ng kanya-kanya po tayo. Okay? Kaya po purihin ng Panginoon sa kanya pong panawagan po sa atin. Alam niyo po, pag nagbigay po ang vision ng Panginoon, hindi po niya binibigay yung kanya pong plano. Bigay niya lamang po yung vision, and then hindi niyo po bibigay yung plano. Bakit? Kasi aayaw ka eh. Hindi ka natutuloy. Okay? Kaya pag may binigay sa'yo, sige lang, tuloy ka lang. Okay? Hindi po niya pinapakita ang buong staircase. Ang pinapakita lamang po niya yung one step at a time. Okay? Nag-uusap nga kami ni Sister Sela during the time na nag-open po kami ng church, ng ministry. Ang tanong namin, sinong mag-a-attend sa church? Di ba? Lahat ng mga relatives namin, meron na po silang inaatinan. Di po ba? Hindi naman po pwedeng mga kaibigan namin, meron silang inaatinan. So, sino nga atin sa church? Pero,
Nakakatuwa ang Panginoon dahil yung katabi mo, yan nasa likod mo, yan ang bunga. Amen. Hallelujah. Sige, palakpakan mo na si Lord. Alam niyo po, there's a story na ating po pag-usapan. This is Luke chapter 5, verse 1. Sabi daw, one day as Jesus was preaching on the shore. So isa po sa isa po sa duty ng ating po Panginoon ang pagpipreach. Okay? Preaching is one of becoming more like Christ. On the shore of the Sea Galilee, great crowds pressed in on Him to listen to the word of God. Ibig mo sabihin, yung press yung talaga nakikipagsiksikan. And I declare that na ganun din ang maging bawat isa po sa inyo, ang inyo po maging pamilya, inyo talaga po makikipagsiksikan para makapakinig lamang ng salita po ng Diyos. Amen? Na kahit na one day mapuno na po yung ating pong sanctuary, na kahit na minsan may nakaupo na po dito sa harapan, tayo'y makikipagsiksikan pa rin para makapakinig lamang ng salita po ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya I'm declaring na ipagsiksikan mo rin ang sarili mo para makarinig ka lamang ng salita ng Diyos, na hindi ka tatabangan, na hindi ka mabobor, hindi ka maiinip, hindi ka magsasawa na makinig ng salita ng Diyos. Amen? And then in next verse, sabi dito, he noticed 2 empty boats at the water's edge, for the fishermen had left them and were washing their nets. Okay? Stepping into one of the boats, Jesus asked Simon, its owner, to push it into the water. So he sat in the boat and taught the crowds from there. Amen. So, nais ng Panginoon na tayo po ay matuto po sa Kanya. Okay? Ayaw ng Panginoon na wala po tayo natututunan. And in our devotion, it's all about wisdom. So what is the difference between knowledge and wisdom? Ano po ba yung kaibahan ng kaalaman sa karunungan? Ang kaalaman, nandito lang yan sa isip mo. Pero ang karunungan ay yung pag-a-apply ng mga natututunan mo sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Dito yung ina-apply ninyo, yung natututunan ninyo. Ayan. Amen. Yung iba, amen. Para nagdadot, amen. Okay. Amen. Okay. So in Luke chapter 5 verse 4, when he had finished speaking, he said to Simon, now go out where it is deeper. Okay. So ang nice po ng Panginoon na tayo pa ay lumalim. Ayaw ng Panginoon na tayo po ay napakababaw. Di ba? Babaw ang ating pangunawa. Mababaw ang ating pasensya. Ang dali-daling magalit. Ang tagal-tagal ng Kristiyano. Matampuhin pa din. Okay? Amen. So nais ng Panginoon tayo po'y lumalim sa Kanya pong pagkakakilala po natin sa Kanya. Na makilala po na lumalim pa yung ating pong pananampalataya. Hindi ka kagad nag-give up pagka meron kang hindi natanggap kay Lord. Dapat tuloy-tuloy lamang po tayo. We should keep on getting deeper sa Kanya pong salita, sa Kanya pong pag-ibig, amen? Sa Kanya pong pananampalataya at sa ating pong pag-asa. Okay? Kaya next year, okay? So magpakalalim na tayo kay Lord. Okay, wag na tayong lagpas ka lang ng lampas, thumbs up ka lang ng thumbs up pagka nagsesend ng devotion si pastor. Amen. Okay. Di mo naman binabasa. Okay. So yung sa kanila, buti na lang hindi ikaw 'yun. Okay. Okay, hindi mo ba? Now go out where it is deeper and let down your nets to catch some fish. Alam niyo po, ang tinatawag po ng Panginoon, sino po? Yung po mga nagtatrabaho. Yung po mga masisipag. Di ba? Kaya yung katabi mo, masipag yan. Okay? Kaya tinawag yan ni Lord. Amen? Dahil hindi ka pupunta rito na Macau kung hindi ka masipag. Tama? Okay? Hindi ka naman nagpunta dito sa Macau para mag-standby. Di ba? O kaya para lang kumain sa Jollibee dahil may Jollibee naman sa Pilipinas. Of course, we all came here. Bakit po? Para po tayo po ay maging productive. Amen? At maging kapakipakinabang din lamang po sa ating po pamilya. At ang nakakatuwa, you have found one thing na wala po, na hindi po ninyo inaasahan. You have found Jesus upon this place. Amen? Nakita po natin ang ating po Panginoon. Luke 5 verse 5, sabay-sabay po natin basahin. Master! Simon replied, we worked hard all last night and didn't catch a thing. But if you say so, I let the nets down again. Okay? So, ibig sabihin, nagtrabaho po sila. Hindi po sila basta-basta lamang nagtrabaho. They work hard. O, sino po dito yung nag-overnight? Ayan, okay. Di po ba? They work hard last night, pero gising pa rin sila. Di ba? Talagang kapag kayo nahantok, talagang ginigising nila yung kanilang sarili para wag silang makatulog. Okay? And didn't catch a thing. Sabi na, but if you say so, I'll let the nets down again. Kaya pag sinabi ni Lord, sunod ka lang. Okay? So, wala pong nangyayari doon po sa mga pasaway. Okay?
Wala ka nang nahuli. Ang tigas pa ng ulo mo. Di ba? Nagkandaloko-loko na ang buhay mo. Matigas pa rin ang ulo mo. Marami ka na mga desisyon, marami ka na mga palpak, marami ka na nagawa na nakaraan na hindi naman nakabuti sa'yo, matigas pa rin ang ulo mo. Di po ba? So, hindi wala po mangyayari. Kung patuloy po tayo sa dati po nating mga maling ginagawa. Okay? Kinakailangan sumunod na tayo kay Lord. Okay, amen. Sige, medyo tapikin mo yung sakit. Susunod na ako kay Lord. Okay? Okay? Di ba ba? And then, ano po nangyayari pag sumusunod po tayo kay Lord? Sabi dito, and this time their nets were so full of fish, and they began to tear. Okay? Yung net po nila, yung lambat po nila, halos mapunit-punit na. Sino po dito yung gusto ninyo? Halos mapunit-punit na ang inyo pong pitaka dahil sa dami ng laman. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya yung mga hindi mo pa nararanasan noon, mararanasan mo kapag natutunan mong makinig at sumunod kay Lord. Amen? Sabihin mo nga sa sarili mo, gusto ko yan, gusto ko yan, gusto ko yan. Okay? Amen? And then a shout for help brought their partners in the other boat. Kung noon sumisigaw ka dahil palaging kulang, palaging kapos, palaging pautang naman dyan. Hindi mo ba? Pero ngayon, hindi na. Pag ikaw ay nasa Panginoon, hindi na pagsigaw ng pangungutang, hindi na pagsigaw ng palaging kulang, kundi pagsigaw ng sobra-sobra ito, tulungan mo akong gastahin. Amen? Hindi mo ba? Sisigaw ka na ngayon dahil sobra-sobra na. Okay? Kaya kung dati puro pangit ang problema mo, ang dumarating sa'yo, pero ngayon puro magagandang problema na ang darating sa'yo. Amen? Kaya po, ako po natutuwa dahil na noon po, Sister Rizela, nung nakatira po kami sa may sa Yauhon. Yauhon, ano? Sa Yauhon. Okay? Nangungupahan lamang po kami ng kwarto. Okay? At ang aming pong refrigerator, binili namin sa lapsapan. Okay? So, wala pong aircon. Electric fan, mainit. So, ang ginagawa po namin yung refrigerator, yun ang binubuksan po namin. Siya, lalo na siya dahil masyado siyang mainitin eh. Nandoon siya, binubuksan niya para ng lamig. Okay? So, ganun po yung buhay po namin noon. Ang kain na namin, tapaw box. Okay? Ako, mahilig po ako mamalansya, kaya ako may dala akong plancha. Okay? Kaya po, ang higaan po namin sa banig, sa sahig, mabuti kayo, may mga kama kayo ngayon. Kami noon, wala. At ang kainan po namin, merienda, yung $1 na noodles. Okay. Meron noon. Meron noon. Okay? Yung iba sa inyo, baka hindi pa pinanganganak. Okay? Kaya, okay. So yung $1 na noodles, meron po noon. Kaya naman ako ay, ano nangyari sa akin? Kaya naman na-operahan ako dahil, siguro dahil sa sobrang mantika, mga used oil noon. Amen? Pero God is so good. Di ba ba? Pagka sumunod lamang po tayo sa Kanya, naging consistent po tayo sa Kanya, nabago ang buhay po namin. Okay? So ngayon po, hindi na po $1 noodle ang kinakain po namin. Palagi na lang kami nagtatanungan, kahit na may pagkain sa bahay, anong gusto mong kainin? Di ba? Sweetheart, anong gusto mong kainin? Di ba? So ibig ko sabihin mga kapatid, when we keep on following God, hindi na po tayo mamumroblema, hindi na po magiging issue ang pera. Amen? Hallelujah. And I declare to you that one day, hindi na magiging issue ang pera po sa inyo. Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya, sige, palakpak mo na si Lord. Okay? Hindi po ba? Kasi po, palagi pong issue ang pera eh. Pero pagka nasa Panginoon po tayo, hindi na issue ang pera. Okay? Amen? At palagi po tayo naghahanap ng mga taong i-bless po natin. Okay? Kaya, during the time that I went to Sorsogon, we bless. Bukod po doon sa binless ni Apostle Abraham, I go there, nagmigay din po tayo ng mga gifts para po sa mga pastor. Okay? Kasi po, alam naman po natin ang buhay po sa Pilipinas. And then, pastor, sometimes ay hindi na nga po sila tinutulungan, pinagtutulong-tulungan pa. Di po ba? Di mo ba nakakalungkot minsan ang trabaho ng punong pastor? Okay? Kaya yun po yung ating pong trabaho ngayon. We are blessed to become a blessing. Amen? So sa Luke 5:8, sabi when Simon Peter realized what had happened, okay? He fell to his knees before Jesus. O, ibig sabihin, ano po ibig sabihin na he fell before his knees? Napakahalaga po that sometimes, during your private time, that you have to kneel down. Lumuhod po tayo. There is power in knelt prayer. Meron pong kapangyarihan ang mga panalangin na iyong iniluluhod.
Okay? During the time na nagsisimula pa lang po ang church, nag-pray kami kasi po maliit lamang po yung church na pinanggalingan po natin, yung one-step church. And then nalipat naman, answer prayer, nasa San Malo rin tayo, yung pinag-pray natin, nangyari. So tuwan-tuwa kami. Not knowing na malaki pala yung babayaran. So we spent all our savings, na empty po yung aming pong savings just to maintain the church. Okay? And then, palagi pong delayed ang ating po pagbabayad ng upa. Okay? So, ang bayaran po is 15. So, mga 22 after a week, doon pa lamang po tayo nakakabayad po palagi. Okay? And then what did they do? Since I was dati po ako sa Kristan. Okay? Kaya mabait talaga ako. Okay. So dati ako sa Kristan, So, sa Kristan, siyempre, hindi po ba nakikita po natin yung mga lumuluhod doon sa mga, hindi po ba, sa simbahan. So it's the same thing that I did here in this church. Ngayon ko lang po sabihin sa inyo po ito. Lahat po yan, niluhuran ko yan. Nilakaran ko ng luhod. Hindi ko po sinasabi ito. Ngayon ko lamang po sinabi ito. Hindi po para ipagmalaki yung nagawa ko, kundi para ipagmalaki yung nagawa ng Diyos. Sa aking buhay, sa ating buhay, kung ano na po yung narating po natin. Bilang po, church po. Amen? Okay, sige palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya, and I'm teaching you mga kapatid, kung meron ko mga mabigat na pinagdaraanan, kneel before the Lord. Kneel before the Lord. Luhod lamang po tayo sa Kanya. Sigurado ako, when we kneel before the Lord, pagka iniluhod po natin ang ating po mga panalangin, sigurado, tutugunin ng Panginoon ang mga prayers mo. Amen? Hallelujah. Ano ang pangangailangan mo? You want to go to other places to work? Kneel before the Lord. Meron kang sakit, meron kang karamdaman na hindi mo pa nararanasan ng kagalingan, kneel before the Lord. Meron kang mga pinagpipray na hindi pa nasasagot hanggang sa mga sandaling ito, lumuhod ka sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Meron kang mga gustong marating sa buhay mo, nais kang merong gustong makamit sa buhay mo, gusto mong magkaroon ng negosyo, gusto mong magkasama-sama kayong buong pamilya, lumuhod ka sa Panginoon. Amen? And I believe that as you do that, God will hear your prayers. Amen? Hallelujah. Praise God. Sige po, lakpakan mo natin si Lord. And then, sabi sa 5:9, for he was awestruck. Wow, ang gandang word, awestruck. Okay, by the number of fish they had caught. Ibig sabihin, anong awestruck? Ano po yun? Parang namangha. Namangha po siya, yung talagang wow, parang wow. Di po ba yun ang kanya pong reaction? As they had caught, as were the others with him. Di lamang po siya. Okay? Ganun din ang mangyayari po sa atin when we keep on doing the Lord will into our life. Kung patuloy po natin ginagawa ang nais ng Panginoon sa ating pong buhay, one day mamamangha rin po kayo sa mga nangyayari sa inyo pong buhay. Amen? One day mamamangha, hindi lamang kayo, maging ang inyong pamilya, maging yung kaaway mo, mamamangha. Bakit binless ka ng todo-todo ng Panginoon? Amen? Hallelujah. Why? Bakit? Hindi, mag-ano na lang, mamamangha rin po sila. Bakit nangyari sa kanya yun? Pareho lang naman kaming nag-church, pareho lang naman na isang Diyos lang yung tinatawagan natin. Bakit nangyari po sa kanila yung mga kakaiba, yung mga malalaki? Bakit? Kasi love na love ka ni Lord. Amen? Hallelujah. At ikaw ay patuloy na nagtitiwala at nananalangin sa Kanya. Amen? So once again po mga kapatid, miracles happen when we open our hearts to Jesus and allow Him to work in our lives. Sino po dito yung gusto ng milagro ngayon? Oh, parang kalahati lang. Yung dito, ayaw ninyo? Okay. Sino po dito yung gusto ng milagro ngayon? Amen. Hallelujah. Miracles happen. Milagro po ay nangyayari pagka binuksan po natin ang ating pong puso sa ating pong Diyos at hinayaan po natin na siya po ang gumawa sa ating buhay. Kadalasan kasi puro diskarte mo eh. Okay? Po? Okay, amen. Hallelujah. Parang wala nang kumikibo Okay. Di ba, puro diskarte natin. Lahat ay gusto natin yung masusunod po natin. Di po natin hinahayaan ang ating po Panginoon. Pero pagka nandiyan na yung problema, tsaka lamang po tayo tatawag po sa Kanya. Amen. Pero hindi yun ang gusto ng Panginoon. Nais ng Panginoon na siya po yung ating pong i-priority. Siya po yung ating pong unahin. Yung gusto po niya yung masunod, hindi po yung ating pong gusto. Dahil yung gusto po niya ay siguradong maganda ang patutunguhan mo. Pero yung gusto mo, minsan, ay hindi naman yun ang gusto ni Lord. Okay?
Kaya tuloy-tuloy lamang po tayo sa paghanap kung ano po yung nais ng Panginoon sa ating pong buhay. And then the next verse po, Luke 5:10, his partners, James and John, the sons of Zebedee, were also amazed. Okay? Baka yung katabi mo, one day ma-amaze sa'yo yan. Okay? Jesus replied to Simon, don't be afraid. From now on, you'll be fishing for people. Kaya po, I'm declaring to you that one day, your family, even your enemy, will be amazed. Amen? Sa mga magagandang bagay na ginawa ng Panginoon sa iyo. And you will use that testimony to point people to Jesus. Okay? Amen. Ang bagay nito hindi nangyari sa akin dahil sa aking kaputihan, hindi dahil sa aking galing, hindi dahil sa matalino ako, hindi dahil sa cute ka. Kaya nagawa yung mga bagay na yan, kundi dahil, bakit? Sa kabutihan ng ating pong Panginoon. Amen? Hallelujah. Sino po dito yung gusto ninyo ng malaking testimony sa inyo pong buhay? Amen? So just continue to obey the Lord. Amen? And then last verse po, and as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. So ngayon, ang tanong po, what is the purpose of Jesus? Of calling us. Bakit po ba? Ano po ba yung dahilan? Bakit po ninais ng Diyos na tayo ay Kanya pong tinawag? Unang-una sa lahat, to have a personal relationship with Him. Okay? Alam po natin yun that it is not religion ang sinugo ng Diyos, kundi ang ating Panginoon Jesucristo. And He wants to have a personal relationship with us. Nais ng Panginoon na magkaroon ng relationship sa iyo. And then number 2, to bring salvation. Para maaligtas po tayo. Bakit po? Lahat po tayo patungo sa kapahamakan. Patungo sa impyerno. Pero dahil po sa kabutihan ng Diyos, dahil sa Kanya pong biyaya, tayo po ay Kanya pong tinubos sa kasalanan. And then number 3, change lives. Okay? Sino dito yung gusto niyo may pagbabago ang buhay ninyo? Okay? Of course, lahat po tayo. And the purpose why we are attending church is what? Para mabago ang buhay. Okay, sige yan. Ligligin mo ng malakas yung kaya magbagong buhay ka na. Okay. Amen? Change lives, hindi po ba? Kaya ang goal po natin, hindi lamang po pa-atin, hindi lamang po pakanta-kanta, pa-offering. Ang nais ng Panginoon, mabago ang ating pong buhay. Okay? Kasi pagka nabago ang buhay mo, mababago rin ang buhay ng mga anak mo, mababago rin ang buhay ng pamilya mo, mababago rin ang buhay no, pati yung kapitbahay mo, mababago ang buhay. Pagka nakita yung pagbabago mo, amen? And then number 4, to share His mission. Ibahagi po natin ang Kanya pong mission. Ano po yung mission po ng Panginoon? To make disciples of every nation. Ibig po sabihin na makarinig, marami po mga tao makarinig ng Kanya pong salita. And then another one is to experience abundant life. Sino dito yung gusto ninyo abundant life? Okay, nais po natin yan, di po ba? Kaya nga po, yan po, gustong-gusto ko po yung abundant life. Okay, kaya nga po ang pangalan po natin, ano po name ng church po natin? Abundantly blessed in Christ. Okay? Ayaw po natin ng konti-konti. Gusto po natin ng marami. Okay? Amen. Bakit? Because we have a big God. Malaki po yung Diyos po natin. Bakit kahihingi ng konti? Para pong insulto kay Lord yan kung maliit lang hinihingi mo. Okay? Bigyan mo, humingi ka ng malaki kay Lord. Dahil pagka humingi ka ng malaki at nakatanggap ka ng malaki, ay siguradong sabihin mo sa sarili mo na hindi sa akin ang galing yan, kundi nang galing kay Lord. Kasi mayroon pang posibilidad na pagka ikaw ay nanalangin ng maliit at natanggap mo, maaari mo sabihin, galing ko lang yan. Di ba? Yabang mo. Di ba? So, hingi tayo ng malalaki kay Lord. Amen? Para dahil ang Diyos po natin ay malaki. And then, ano pa po? To become a part of His family. Okay? Kaya sa ayaw mo sa gusto, kapamilyang mo yung katabi mong yan. Okay? Amen? Kaya pagka nakikita mo sa daan niya, ngitian mo, ha? Okay, baka naman mamaya hindi na kayo magkakilala pagkatapos dito. Okay? And then, learn from Him. Patuloy pa tayo nag-aaral. Patuloy pa tayo matuto sa mga magagandang bagay na tinuturo niya po sa ating buhay. And then, number 8 is bear fruit. Ayos po ng Panginoon na mamunga po tayo. Okay? Kanina, ano po nangyayari po sa mga walang bunga? Nagiging kasumpa-sumpa ang buhay. Kaya God is expecting fruits. Laki na investment ni Lord sa iyo. In-invest niya yung kanyang buhay. So buhay din ninyong kanya pong inaasahan. Nais po niya na magkaroon po tayo ng bunga. Bunga ng pagbabago, bunga ng mga, magkaroon po tayo ng mga na-share ng mga tao na nadala po natin sa church. And then number 9, experience God's grace and love.
Okay? Maranasan po natin ang kanya pong biyaya at ang kanya pong pag-ibig. And then, of course, lastly is to bring glory to God. Bigay po natin ang lahat po ng kapurihan po sa Kanya sa lahat ng mga magagandang bagay na natatanggap po natin. Amen? Okay, amen. So what are our points? Ano po ba yung mga ating pong ma-take out? So, we have to answer Jesus' call. Mag-respond po tayo. Tinatawag niya po tayo para kasama po niya sa Kanya pong mission. Tinatawag niya po tayo para sumunod po sa Kanya. Okay? Alam niyo po, napakahirap pong gumawa ng mga bagay pagka wala po tayong sinusundan. Tama? Yung mga bago pa lamang po nag-work sa hotel, meron po yung nagtuturo. Di po ba kayo din? Kahit saan po kayo nag-work, meron po nagtuturo muna po sa inyo. Na dapat inyong gawin ito, na dapat inyong gawin ito, na dapat inyong gawin ito. Ito unahin mo. Pagkatapos niya, ito susunod mo. Pagkatapos niya, ito na yung ihuhuli mo. So it's the same thing. As Christians, meron po mga nauna po sa atin na dapat ay sinusunod po natin. Okay? Huwag yung puro sa sarili mo, diskarte na lang. Okay? Amen. So ano po nangyayari when we answer Jesus' calls, pagka tumugon po tayo sa Kanya pong panawagan, of course, nagkakaroon po tayo ng personal transformation. Pagbabago ng buhay. Sino po dito yung meron na nabago sa inyo? Okay, amen. Di po ba? Dati, Coca-Cola ka. Ngayon, Coca-Cola ka pa rin. Okay. No, hindi lang po yun. Okay. So, hindi po yun ibig ko sabihin, okay? So, ibig ko sabihin mga kapatid, di po ba wala naman tayong interest dati magbasa ng Bible, wala naman tayong interest dati kumanta ng worship song, di ba? Wala naman po tayong interest na magtaas ng kamay, nahihiya po tayo. Di po ba? Di ba? And then, palagi, pag nasa Bible study ka, palagi ka na kayo ko. Kala mo, humble, pala, tutulog. Di po ba? So, meron po nangyayari. Okay? So, nagkakaroon po tayo ng transformation sa ating po mga karakter, mga pag-uugali, priorities. Ano po yung binavalue po natin? Ano po ba yung mahalaga po sa atin? Ang ganda po ng Proverbs po Nabasa niyo po? Sabi ito, wisdom is better than gold. Okay? So, ibig sabihin, meron pong value. Hindi lamang puro pera-pera, kapatid. The first investment that you have to make is investment in yourself. Invest in your knowledge. Okay? Hindi yung may nakita ka kagad na, huy, magandang investment yan. Shawarma. Okay? Di ba? And then, sumunod ka na. And then, nung sumunod ka, shawa na yung tao. Hindi ba? So, ibig ko sabihin, mga kapatid, dapat ay wisdom muna yung ating pong pinag-iinvesan. Hindi yung porket binless siya doon, gaya-gaya ka. Okay? Amen? So, continue to read the book of Proverbs. Alam niyo po, yan po yung binabasa ng mga Christian businessman araw-araw. Sino po dito yung one day you like to establish own business? Okay, so read the Proverbs every day. Okay, araw-araw, one chapter a day. Okay? Okay, so answering Jesus' calls, ano po nangyayari? We align ourselves into God's plan for our lives. Na-align po natin. Ang ating Panginoong Jesucristo, meron po siyang genealogy. Meron po siyang alignment. Ano niyo po? Sa lahi ni Abraham, lahi ni Jacob, ni Isaac. So dapat naka-align din po tayo. Tayo po yung 21st generation na alignment. Naka-align po tayo. Hindi po tayo dapat na humihiwalay. Okay? Kanina po may sinishare si Stella about alignment Isang famous preacher, naka-align po tayo. Pagka nandito na po, minsan winawasak na ng demonyo, dito po yung battle po natin Okay? Bakit po? Para hindi na po magtuloy. Kasi po pagka nagtuloy na po yan, dadami na po tayo Kaya dapat po pinatitibay po natin ang ating pong puso, ang ating po pananampalataya, para hindi po manalo ang kaaway sa pagpuksa ng mga anak niya. Amen? Hallelujah. And then, ano pa po? It reminds us that we are loved. Pagka, when we answer Jesus' call, napapaalalahanan po tayo ng Kanya pong pag-ibig, napapaalalahanan po tayo ng Kanya pong biyaya, napapaalalahanan po tayo na tayo ay Kanyang pinili.
at kasama sa kanyang kaharian sa kalangitan. Amen? And then allows us to experience na pinaparanas din po sa atin ng Panginoon ang kanya pong kapangyarihan at ang kanya pong presensya pagka tinugon po natin ang panawagan ng Diyos sa ating pong buhay. Okay? Amen po? Okay, so ganun din si Simon, di po ba? Si Simon, nakita po niya yung maraming milagro sa kanya pong buhay nung siya po ay sumunod sa ating pong Diyos. So it's the same thing. We can also experience, may experience nyo rin, mararanasan nyo rin. Sabi mo sa akin, mararanasan ko rin. Okay, mararanasan din po natin ang God's supernatural provision, guidance, and blessings as we follow Jesus. Yun po yung kahalagahan pagka tayo ay sumusunod sa Diyos. Pagka ikaw lang palagi mo sinusunod, ay, nako, wala kang mararating, kapatid. Sinasabi ko na sa inyo, 100% wala kang mararating. Okay. Di ko sinasabi ito sa inyo dahil ibig sabihin, hindi kayo magsasuccess financially. Pwede kayo yumaman. Kaya lang, anong kasama nung yaman na yun? Lungkot. Unsatisfaction. Because only Jesus can satisfy us. Amen? Yung pong other material things, yung pong finances, bonus na lang po yun. Okay? And then answering Jesus' call, ano po nangyayari? We become a part of mission to bring light, love, and transformation to the world. Naging kabahagi po tayo. Okay? Ng pagsasabog ng liwanag, hindi pagsasabog ng dilim. O lagim. Okay? Amen? We should become a peacemaker, not a troublemaker. Tama? So dapat alam po natin yung role po natin as a Christian. Hindi yung ang bait mo lang pag nasa church. Pura ba siya? Sister. Pagdating sa boarding house mo, para kang tigre. Okay. Amen. Yung tumatawa, siguro ikaw yun. Okay? And then, be committed, following Jesus for life-changing growth. Okay? Yung purpose ni Lord, bago buhay natin. Hindi lamang kayo. Ako rin. Araw-araw, praying for Christ-likeness, to become more and more like Jesus. Every day, I'm praying for His anointing. Every day, I'm praying for His boldness, na maging matapang pa ako magbahagi ng Kanyang salita. Every day, I'm praying for confidence. Okay? Hindi po porke matagal na po ako nagpipreach, full confident na, no. Every time na tumatayo po ako dito, kinakabahan pa rin po ako. Magaling lang ako magtago. Okay? So, be committed. Wala na. Todo na natin. Diba? Wag nang pakonti-konti. Yung pagka nasa mood ka lang, tsaka ka susunod, pagka wala ka na sa mood, di ka na naman makita. Diba? So, natuloy na tayo. Kaya wala pong nangyayari sa mga tao na uncommitted. Wala pa nangyayari. Bakit sa trabaho, very committed kayo? Kahit malamig, naliligo kayo. Di ba? Kahit malamig yung tubig, di ba? Huhugasan mo yan. Tama? Why? Kasi may sweldo. Hindi nyo ba alam na kayang doblehin ng Panginoon ang sweldo mo? Kung susunod ka lang sa Kanya? Amen? O, baka hindi ng doble. Multiple times. Kaya wag tayong urong-sulong. Kung susulong tayo, sulong na tayo, itodo na natin. Okay? Sige, ligligin mo sabi mo, itodo na natin pagsunod kay Lord. Okay? So why? Why do we need to be committed? Because commitment is what transforms dreams into reality. Sino yung mga pangarap? Gusto ninyo makita na mangyari yung mga pangarap ninyo sa buhay? Keep on following Jesus. Sunod na sunod. Kahit minsan hindi mo naman, bakit? Paano mangyayari yun? Huwag ka na mag-analyze. Sumunod ka na lang. Okay?
And then number 3 is persevere in following Jesus. Alam niyo po, when we are following Jesus, palagi po merong oposisyon. Sa Garden of Eden, ano po? Si Adam at saka si Eve, ano pong kalaban po nila? Yung ahas. Sino pa po? Sino ba to? Si David. Ang kalaban po niya, sino po? Si Goliath. Si Nehemiah, meron po siya si Sanballat, tsaka si Tobaya. Di ba? Si Jesus, meron po siyang kalaban, si Judas. Palagi pong merong oposisyon. So, ano nais ng Panginoon na gawin po natin? Persevere lang tayo. Tuloy-tuloy lang. Di ba? Laban lang, kapatid. Knowing that at the end, tayo rin po yung magiging panalo. Okay? Just continue to persevere because we know whom we are following. Alam po natin kung sino po yung ating pong sinusundan. Kung si Jesus nga pinersecute, so what more us? It's the same thing with us. Kung meron po siya mga challenges, ganun din ang bawat po sa atin, magkakaroon din po tayo ng mga challenges. Amen? Kaya just continue to persevere in following Jesus. Okay? And then, of course, there is rewards in following Jesus. Ano po yung rewards po niya? Naku, napakadami po. Number 1, eternal life. Number 2, blessing after blessing, favor after favor. Di ba? Ang kanya pong presensya. Di ba? At hindi ka malulungkot. You will never feel lonely once you know how to follow Jesus. Dahil palagi mo siyang kasama. Sinabi po niya, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. And then, ang prayers mo, God can answer your prayers. But just continue to follow Him. Amen? Hallelujah. Sino po dito yung gusto nyo talaga sumunod kay Lord for the rest of your life? Hallelujah. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Yes, Lord. Panginoon, maraming salamat because of being a leader. Lord, we are your disciples. Kami ay yung mga disipulo and we will follow you for the rest of our lives. Lord, we know na hindi po madali. Pero lahat ng ito ay makakayanan po namin dahil ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming kasama, ikaw ang aming katagumpayan. Lord, marami po kayong mga nagawang mga desisyon in the past, mga kapalpakan, mga mali, o Diyos, na minsan ay aming pong pinagsisisihan. Nawalan kami ng tiwala sa iyo, hindi kami sumunod sa iyo. May mga pinag-uutos ka, hindi po namin sinunod, O Lord. Pero ngayon, Panginoon, we have decided that we will prioritize you. Na ikaw ang una po naming uunahin. Paggising ng umaga, uunahin ka namin. May desisyon na kinakailangan gawin, uunahin ka namin. Sa bawat bagay na ayaw pong gagawin, uunahin ka namin. Lord, once again kami, Panginoon, pangunahan mo kami. Lead us, and we will follow you. Maraming salamat, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na tumimo po sa akin pong isipan ang mga bagay nito na aking po natutunan, that this life that we have is all about following you to the ends of time. Kasi kahuli-huli ang sandali ng aking pong buhay.